habits na pwedeng araw-araw natin ginagawa pero hindi natin alam nakasasama pala sa atin. Meron dito 3, 4 delikado, deadly, nakamamatay pa. Ha? Isa-isahin natin mula sa hindi serious. Number 1, habit na dapat iwasan na natin. Lagi naglalagay ng makapal na wallet dito sa may back pocket, lalo na sa mga lalaki. May tinatawag po na fat wallet syndrome. Kung masyado makapal yung wallet mo, 'di ba? Kung wala namang pera, puro papel lang ang laman, pwede makaipit sa piriformis. Meron tayong muscle diyan eh. So, nagkakaroon ng piriformis syndrome, lalo na matigas yung upuan. May wallet ka pa, naiipit mo dito sa may puwet mo, mamamaga itong piriformis at may ipit ang sciatic nerve. Pag naipit ang sciatic nerve, magkakaroon kayo ng sciatica, mamamanhid. Manhid ang likod, ang puwet, ang hita, ang binti. So, akala nyo may problema na yung pala dahil sa wallet na makapal. Kaya ako, hindi na ako naglalagay ng wallet sa likod. Manipis lang yung wallet ko. Actually, parang 200 pesos lang yung wallet ko. Dito ko nilalagay sa harap. Isa pa, pag makapal yung wallet mo, tumatabingi din, no? Pati yung spine natin tumatabingi. At pag namanhid yan, baka isipin mo, baka na-stroke pa. Hindi natin masabi. So, ingat sa fat wallet syndrome. Pag namamanhid na yung paa ninyo at hita, knee to chest. Pwede nyo i-knee to chest. Ano, hila nyo. Doc Lisa, pakita natin. Ganito ang stretch. Bigyan na natin ng home remedy. Or pwede itong piriformis stretch. Gayahin nyo D4, tapos hila dito sa kanang paa. Kung namamanhid yung kanan. Okay? Meron ding hamstring stretch. Meron ding straight leg raising stretch. Pero mas kailangan itong D4 at itong knee to chest. Yeah. So, yan ang number 1, fat wallet syndrome. Number 2, bad habit. Ito, sabi ni Doc Lisa, hindi ko napapansin. Natutulog na inuunan ang kamay. Okay? Delikado po yan. Lalo na kung yung mga nalasing, na lasing, nakalawit yung kamay, pwede masira yung nerve. Pag natutulog tayo, nakaipit dito, pag mataas ang ipit mo ng braso mo, pwede maipit ang ulnar nerve. Ito mataas. Pag naipit mo yung ulnar nerve, ang sintomas niya, manhid ito pagising mo. Manhid itong dalawang daliri, nandyan yung ulnar area, tsaka manhid dito. Yan ang problema. Pag naipit naman itong wrist area, okay, may ipit ang median nerve. Pag median nerve, parang carpal tunnel yan. Mamamanhid naman ang buong kamay. So, pag namanhid to, pag laging naiipit, hindi po maganda. Baka masira yung nerve natin, baka ilang oras nakaganyan. So, dapat hindi nakaganyan, mag-unan na lang kayo. Ito hindi naman mga deadly to. Mamaya, papakita ko yung mas deadly, number 4 at iba pa. Frequent crossing of legs. Lagi kayo naka-cross legs, lalo na sa mga babae. Ilang oras naka-cross legs. Ano problema dito? Pwede kayo sumakit ang likod. Tatabingin yung likod, medyo scoliosis ka. Sasakit dito sa may lower back. Tatabingi ang pelvis mo. Ayan, tumabingi eh. Diba? Bukod dito, lagi ka nakaupo, meron pang mas delikado. Pwede ka mag-varicose veins kasi iniipit mo yung isang paa mo. Actually, medyo tataas nga yung blood pressure din. Medyo nakakataas din ng blood pressure. Naiipit mo eh. At pag nagkaroon ng varicose veins, ang kinakatakot natin, ito yung mas deadly, deep venous thrombosis. Pag nagbuo ang dugo dito sa may vein, pag nagbuo siya kasi iniipit mo, pwede umakyat sa baga, mahirapan yung baga. Okay? Ingat dito. Kaya galaw-galaw para hindi pumanaw. Dapat after 30 minutes, lakad-lakad tayo. Huwag matagal nakaupo, tsaka huwag na mag-cross legs, di ba? Galaw-galawin yung paa. Number 4, ito na yung deadly. Ito yung delikado. Pag naipit, yung mga galaw natin na pwede mapunit o maipit ang leeg, ang carotid artery. May carotid artery yan, dalawa. Pag naipit yan, nako, mamamatay yung pasyente. Meron ding vertebral artery sa may likod, banda rito, pag naipit, pwede rin ma-stroke. Anong mga gawain natin sa mga lalaki? Necktie. Kaya huwag kayo magsusot ng sobrang sikip na necktie, tapos pag umikot kayo dito, lalo pang sisikip yan, lalo na pag senior.
Pag senior na-stroke na, kita mo, dapat open na lagi, maluwag. Tingnan niyo yung mga presidente, di ba? Yung mga may edad na, lagi sila open kasi delikado pag naipit yan. Ang problema kasi pag tumatanda, nagkakaroon ng pagbabara talaga sa mga ugat. So yung carotid artery niya pwedeng barado na 30%, 50% dahil sa cholesterol, smoking, taba, diabetes, high blood, nagbabara na yan. Inipit mo pa ng necktie, pwede siya mag-collapse. Okay? Anong pang mga problema sa leeg? Ito, beauty parlor stroke syndrome. Pumunta sa beauty parlor, nag-shampoo. Nakita nyo, dapat yung ulo diretso lang eh. Pag nagsya-shampoo, diretso lang. Na-overextend yung leeg niya. Overextended siya. Pwede mapunit yung vertebral artery niya. Ayan, no? Yan ang mga position na hindi pwede. Nagsya-shampoo, lalo na pag hindi marunong yung nagsya-shampoo o nagmamasahe. Yung iba, nagmamassage na, iniikot-ikot yung ulo. Pag pinihit mo masyado, pwede mapunit, ayan, no? Vertebral artery, naipit. Ayan, no? Pag-ikot. So, pag-ikot masyado, ingat. At isa pang bawal na position, yung pagtingin sa taas, pagtingala masyado. Kailangan ganyan lang. Huwag sobra taas. Kasi pag sobra taas, na-stretch siya. Pag na-stretch itong carotid artery, baka mapunit, lalo na kung matanda na or senior na. So, ingat sa galaw sa leeg. Yan, no? Tingnan mo to, beauty parlor. Yan, no? Naipit, to. Kita mo na mula, oh. May mga pasyente, kinakausap ako ng mga neurologist dito, may pasyente sila, nagpamassage, galing beauty parlor, inikot-ikot yung ulo, na-stroke, na ICU. Diba? Mabuti na buhay. Diba? Kaya ingat tayo. O, wag na lang magpa-shampoo, lalo na kung yung higaan hindi maganda. So, deadly yan, ha? Deadly. Ito, number 5, mahilig sa masikip na maong. Diba? Maganda tingnan. Pero pwede maging deadly to. Okay, pag sobra sikip yung maong dito sa hita, sa binti, anong mangyayari? Minsan, kahit mataba tayo, gusto natin sobra sikip para sexy. May nangyari na yan sa ibang bansa. Masikip ang maong niya at ginawa niya, nagtrabaho siya sa bahay. So, pag linis-linis siya, nakasquat siya. So, masikip na, nag-squat pa siya ng mga 30 minutes, anong nangyari? Namaga yung paa. Pagka maga yung paa, ayaw na dumalo yung dugo. At nangyari sa kanya, after 1 hour, na-paralyze siya. Hindi na niya magalaw yung paa niya. Hindi na rin niya matanggal yung maong niya. Ang ginawa niya, parang nag-crawl na lang siya. So, pumunta siya sa kalye at tumawag na lang ng tulong. Nadala siya sa ospital, na ICU itong pasyente, pinunit na lang itong maong niya kasi nga namaga na yun. No? Namaga yung muscle, naipit yung artery, naipit yung nerve, naipit yung vein. Mabuti hindi naputol yung paa niya. So, wag sobrang sikip. Delikado po yan. Una, manhid. Una, sakit. Mamaya, hindi nyo na matanggal yung maong nyo. Okay? Number 6, ito hindi naman delikado. Ito yung mga kabataan, lagi naka-cellphone, di ba? Ito yung tamang position. Straight yung ulo, nakataas. Okay? Ito yung tamang position. Ayan, diretso lang yung ulo. Pag diretso ulo natin, nagse-cellphone, ang bigat ng ulo ay balance sa buong katawan. 10 pounds lang ang bigat ng ulo. Pag nagtungo ka na, pag tinungo mo ng 45 degrees, yung bigat ng ulo mo, parang 50 pounds na times 10. Ginanon mo na, subukan nyo. Pag ganyan, kaya mo makatagal na isang oras. Pag ginanyan mo, wala pang 10 minutes, naku, ang bigat na dito. Sasakit na yung batok mo, sasakit na yung likod mo. Diba? Kakapal pa dito sa likod mo. Ayan, no? Kaya maraming kabataan, may neck pain, may shoulder pain dahil sa cellphone, dahil sa computer. Okay? Forward head. Tsaka makikita mo laging na nakaganon yung ulo. So, ito po hindi maganda para hindi sumakit katawan. Number 7, ito po deadly. Merong isang area sa mukha natin, tawag dito, deadly triangle. Danger triangle of the face. Ayaw mo magkaroon ng infection dito. Kung meron kang pimple, meron kang gusto tirisin, bawal tirisin pag nandito.
Actually, pag nandito sa labas, pwede mo tirisin, kaya lang magpepeklat ka. Pero pag dito sa labas ng deadly triangle mo, pag dito mo pinisil, mamamaga lang siya. Pwede siya magnana, magpigsa, pero dito lang. Pag dito sa triangle mo, pinisil, or nagbunot ka ng buhok sa ilong. Okay? Kung meron kayong buhok sa ilong, lalo na yung mga lalaki, i-cut na lang. Pag hinila mo siya, nag-infection sa ilong, nag-infection yung pimple mo dito, delikado po kasi itong area natin, connected siya sa utak. Merong mga ugat sa likod nitong triangle na pag may nana, may bakterya, pwede pumasok sa utak. Pag dito, hindi papasok sa utak. Kaya ito, delikado to. May daanan sa utak. So, dito ka mag-infection, pumunta sa utak, pwede mag-brain abscess, pwede mamatay yung pasyente. Ingat tong danger triangle. Number 8, matagal nakaluhod. Okay? Yung mga sino man lagi nakaluhod, yung mga sa simbahan, di ba? Pwede lumuhod, sandali lang, dapat malambot. Yung lagi naglilinis, okay? Mekaniko, construction worker, yung mga nagtatrabaho, manual, lagi nakaluhod, ano mangyari? Mapupudpud ang tuhod. Pakita mo, Doc Lisa. Lagi nakaluhod yan, oh, mapupudpud siya, oh. Lagi nakaupo, nakaluhod, sapatos hindi maganda, at yung ganitong position, hindi maganda tong lunge, ah. Yung lunge, pang bata lang to, at kung payat ka. Pag overweight ka, magla-lunge ka, lahat ng bigat mo nasa tuhod mo. Pwede mapunit to, pwede maoperahan. May nangyayari po yan. Maniwala po kayo, may nangyayari dyan. Naoperahan. Kasi minsan yung mga trainer, pipilitin, sige mag-lunge ka, sige mag-lunge. Hindi kaya. Okay? Dapat dyan, kondisyon ka, kayang-kaya, malakas yung hita mo at dahan-dahan. Kasi yung buong bigat mo, kakargahin ng isang tuhod, delikado po. Pag napunit to, magbe-break yan, maoperahan tayo. So, wag luluhod sa matigas. Number 9, bawal din umupo ng matagal. So, yung laging nakaupo, 6 to 8 hours, sabi mo, Dok, paano yung mga estudyante? Paano yung mga nagmi-meeting? Eh, siyempre, sa student, bata pa naman yun eh. Mais pa ugat nila. Pero every hour, takbo-takbo. Kung may meeting kayo, every 30 minutes, every hour, lakad-lakad. Diba? Dapat may break kayo, lakad-lakad. Hindi pwede nakaupo ng 6 to 8 hours a day. Tataas yung heart disease, tataas ang diabetes, tataas ang cancer, at maagang namamatay. Yung matagal nakaupo. May pag-aaral po yan. Hihina ang tiyan, hihina ang likod, hihina ang baga, maipit yung mga ugat sa paa. So, lahat yan problema. And lastly, bawal umire sa banyo. Okay? Pag dudumi tayo, konting iri lang. Di ba? Maganda, malambot yung dumi. Kaya nga dapat kumain ng papaya, pakwan, pears, maraming gulay para malambot ang dumi. Pag meron ka ng sakit sa puso, umiri ka maigi, doon naka-heart attack. So bilang cardiologist, internist, alam ko po yan, pag umiire, kumukonti ang blood supply ng coronary artery sa puso. Kaya nga maraming namamatay sa banyo. Kakaire. Madalas nangyari, ay dumumi lang siya tapos namatay. Ganon. Pag namatay sa banyo, alam mo na heart attack yon. Umiri kasi. Okay? Tapos hindi pa na-control yun sa puso. Sabay ko na rin yung sobrang ubo. Ingat din. Sobrang bahing, sobrang ubo ng malakas. Minsan may pumuputok na ugat sa utak, may puputok sa baga, may possibility maglulus-lus din yan sa lakas ng ubo. Kaya dapat dahan-dahan lang. Pag uubo, ganito lang. Konting control. O hawak dito sa silya. Konti lang, konting control. Kasi kung hindi, baka may mangyari sa tiyan natin, sa lakas ng ubo, at minsan meron nga pumuputok sa utak, sa mata, pag sobrang pag-ubo. Sana po nakatulong itong tips natin. 10 everyday gawain, pero dapat mag-ingat din po tayo. God bless.